Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Kamusta po kayo? Welcome po sa Batang Maynila to It's. Pag-usapan natin itong nangyayari dyan sa Tape Bulaga. Meron po kasing kumakalat na balita na itong Tape Bulaga ay magkakaroon ng cost cutting. Medyo tipid-tipid muna. Kasi medyo siguro nararamdaman na nila yung mas malaki ang gastos kaysa sa pumapasok na revenue. Kasi kapag negosyante ka, hindi naman pwedeng labas ka lang ng labas ng pera di ba? Na kailangan mas malaki yung pumapasok kaysa dun sa inilalabas mong pera para magpatuloy ka kung ano man yung negosyo mo. Pero kung ang nangyayari, mas malaki pa yung inilalabas mo kaysa doon sa pumapasok, naku, tigilan mo na yan. Di ba ganun ang negosyo Hindi ka naman payayamanin mo lang yung mga co-host mo dyan, di ba? Naisip din siguro ng mga halusos yun na payayamanin mo lang si Paulo Contis. Payayamanin mo lang yung mga co-host dyan, pakikitain mo, pero ikaw hindi ka kumikita. Ano sila, bali? So yan mga kababayan yung kumakalat na chismis ayon sa ating mga marites diyan sa Gedli. Maraming marites diyan sa Gedli. Pero hindi naman ito in-announce. Wala namang announcement. Pero base dito sa mangyayari, mukhang ganoon na nga. Mukhang magkakaroon ng bawas gastos o cost cutting itong pamunuan ng Tape Incorporated. Kasi ayon dito sa sa PEP, itong It Bulaga o itong Tape Bulaga ay magkakaroon ng balasahan ng mga co-host. Ibig sabihin, ito pong lahat ng nandyan po sa ating screen, hindi po yan magsasabay-sabay. Halimbawa, sa isang araw, ito lang, sila lang ang nandyan, kinabukasan, iba naman, So, hindi na sila tuloy-tuloy na nandyan sila lahat. Kasi magastos magastos So, ang mangyayari na ito, dahil mababawasan ng mga host, siyempre, madadagdagan ng trabaho yung naka-duty. So, duty na. May assignment na sila. Monday ka, Tuesday ka, Wednesday ka. So, yun na nga yung sinasabing balasahan dyan. At meron lang sila kunyari mga dahilan. Sabi nila kasi yung iba daw, merong mga iba't ibang mga projects diyan sa labas. O kaya wala sila sa Tape Bulaga. Nang sabi nila. Pero malamang ang totoo niyan, nagbabawas nga ng gastos itong Tape Incorporated. Obvious naman Sa ratings lang wala na sablay na O syempre kapag nakita ng mga advertisers sa mga sponsors na medyo sablay ka na sa ratings, iiwanan ka na ng mga yan. Ito lang yung isang meron atang tama sa utak na nagsasabi na number 1 daw itong Tape Bulaga. Pero kahit saan ka tumingin, hindi ito nangunguna. Kaya kung kayo basta-basta maniniwala dyan sa mga panatikong tulongges na nagkakalat ng fake news, lalong-lalo na itong aking beshi. Oy, kamusta pala beshi Balita ko, makukulong ka na. Dami mo kasing pagsasabihan ng mga matitinding salita. Mayor pa ng Pasig. Good luck na lang sa'yo kapag pagpasok mo dun sa sa kulungan. Sigurado diretso ka sa CR. Patayin ka kay Diego. So, ito mga kababayan yung balita. Wala naman daw matatanggal. Yun nga lang mangyayari, maghahalinhinan sila sa mga araw. Dahil nga daw, yung iba sa kanila tumanggap na ibang project sa labas. Siguro pinayagan na sila. Kuha na kayo ng project sa labas. Hindi na namin kaya yung talent pin ninyo na araw-araw kayo nandito para makabawas-bawas sa kami ng gastos. Gawin nyo, kuha kayo ng project sa labas, mag-extra muna kayo doon. O kaya, doon kayo kumuha sa project at dito sa Tape Bulaga, ito yung gawin yung sideline. Mag-extra muna kayo dito. Ito, mabasahin ko lang itong report sa PEP.
Magkakaroon ng balasan ng mga host sa Kapuso Noontime Show na Itbulaga sa mga darating na araw. Wala raw matatanggal, sabi ng aming source, pero baka i-schedule na raw ang ibang host dahil may ibang shows na silang tatanggapin. Hindi muna sinabi sa amin kung sino-sino ang mga host na ito, pero may gagawin ng TV series ang ilan sa kanila. Kaya hindi na sila pwede ng daily hosting sa naturang noontime show. Si Paulo Contis at Isko Moreno talaga ang nakaposting host, kaya kailangan sila mula Lunes hanggang Sabado. So ang regular na mag-host dyan from Monday to Saturday ay si Paulo Contis at si Isko Moreno lang. Kaya di ba mapapansin nyo, sila lang yung pumirma ng kontrata sa tape. Yung the rest hindi. Kasi sabi ko sa inyo noon pa lang, talagang alam na magbabawas na ng gastos itong Tape Incorporated. Although kasali si Isko sa Black Rider ni Ruru Madrid, aware ang production na magbubulaga muna ito bago siya tumuloy sa taping. So priority ng tape si Paulo Contis at si Yorme Isko Moreno. Sabi naman ni Paulo, sobrang happy na siya sa daily na Itbulaga at taping sa Bubble Gang every Monday. Hindi pa raw niya alam kung ano mangyayari sa kanilang mga host. Pero sa ngayon ay hindi pa raw niya masasabi kung tatanggap pa siya ng drama series. Mas priority raw niya ngayon ang Itbulaga. Ang isa pang narinig namin ay magkakaroon ng season 2 ang Running Man Philippines at ang dating kasali roon na sina Glyza De Castro, Buboy Villar at Kokoy De Santos na regular sa Itbulaga ay hindi alam o wala pa silang idea kung sino sa kanila ang makasaling muli sa naturang reality show o baka silang tatlo pa rin. So hindi pa naman sigurado to. So nangyayari ngayon, pinapahanap na talaga sila ng ibang racket. Maghanap na kayo ng racket, hindi namin kayo kaya posweldohin dito araw-araw. Kaya siguro kanya-kanya ng discard ito, it's itong mga to. Wala pa raw na finalize pero malaki ang posibilidad na hindi araw-araw ang hosting job ng karamihan sa co-host ni na Paulo at Yorme. So ayan mga kababayan, yung nakakalungkot na balita dito po sa ilan sa mga co-host dyan po sa Tape Bulaga. Magbabawas na sila ng gastos. Pinapahanap na sila ng sarili-sarili nilang racket sa labas dahil mukhang hindi na sila kaya ang pasahurin ng Tape Incorporated. Wala. Kaya mukhang ito na ang simula ng nagbabadyang pagsasara ng naturang noontime show. So, kasi noon pa naman di ba? Hindi nyo ba nahalata? Ang pinapirma lang ng kontrata ay si Yorme sa si Paulo Contis. Yung the rest hindi. So, ibig sabihin, talagang plano na ng Tape Incorporated na kung sakali mang magka-problema na alam naman nila na mangyayari, i-dispose nila yung iba. At ang iiwan nila ay itong dalawa, si Yorme sa si Paulo Contis. Si Paulo Contis malaki na pakinabang nito sa tape. Di ba sabi nga nung kanyang manager na si Lolit Solis, ito malapit na rin niya maitayo ang kanyang dream house. Ibig sabihin malaki gana nito. At si Yorme naman, syempre alam naman natin, real talk lang tayo. Ito naman kanyang host dyan po sa Itbulaga, dyan po sa G sa Gedli, ito ay nagagamit para ma-expose si Yorme kasi alam nyo na politiko ito si Yorme at gustong-gusto talaga niya ang serbisyo publiko. So nagagamit niya yan para makatulong sa kapwa at syempre pogi points na rin yan pagdating sa sa politika. So yan mga kababayan yung latest natin dito sa Tape Bulaga. Mukhang mag-goodbye na etong mga ibang host kasi ang dami yung host yan so mangyayari cost cutting, yung trabaho ng lahat ililipat lang sa konti, tapos yung iba yung mga sinasabi nila kunwari hindi maalis pero ganun na nga ang pupuntahan nun. Pinaghahanap na ng ibang racket sa labas. So yun lang po muna mga kababayan, ingat po tayong lahat, God bless.